sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta na po kayo? Sana happy and healthy sa awa ng Diyos. Narito na naman tayo sa ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos. Nasa 48th episode na tayo ng ating Lectio Divina. Ako po si Sister Bandy at kasama natin si Sister Lou. Welcome mga kapanalig! Happy to be with you again. December na at umpisa ng Advent season. Ano na nga ba ang kahulugan ng Advent, Sister? Ang salitang Advent ay hango sa Latin Adventus na ang ibig sabihin ay pagdating. May darating nga. At sa buwan ng December, alam na natin yung mga hinihintay natin, di ba? Siyempre, ang 13th month pay sa mga may trabaho, ang Christmas party o reunion, ang mga Christmas gifts, ang increased sales sa mga may negosyo, ang isang mahal sa buhay na magbabalik bayan at kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, hinihintay natin ang pagsilang ng ating Panginoon. At tayo ay naghahanda. Pero sa totoo lang, itong pagdating at paghihintay ay nakaugat sa salita ng Diyos. At yan ang ating pagninilayan ngayon. Magdasal muna tayo. Sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa nakaraang buwan ng Nobyembre at sa mga biyayang nakalaan sa amin sa buwang ito ng Disyembre. Basbasan mo po ang lahat ng kasama namin ngayon sa pagninilay, ang lahat ng nagdurusa at nangangailangan ng iyong paggabay. Panalangin sa Espiritu Santo. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan mo ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan na natin ngayon ang mensahe ng ating Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Marco, chapter 1, verse 1 to 8. Pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos. Gaya nga na nakasulat sa propeta Isaías, masdan mo, ipinauuna ko sa iyo ang aking sugo, upang ihanda ang daraanan mo. Isang tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, patagin ang kanyang mga landas. Dumating si Juan Bautista sa ilang, na nangangaral ng binyag ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dinumog siya ng buong Judea at ng lahat ng taga-Jerusalem, at sila'y nagpapabinyag sa kanya sa ilog ng Jordan, habang ipinahahayag ang kanilang kasalanan. Si Juan ay nadaramtan ng balahibo ng kamelyo at may bigkis na katad sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan sa gubat. Sa kanyang pangangaral ay sinasabi ito, darating na kasunod ko ang isang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat na yumukod sa kanyang paanan upang magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Bininyagan ko kayo ng tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Terlo, bakit ba tinatawag si Juan na Juan Bautista? Apelyido niya yun? Ang Bautista ay tagapagbinyag. Hindi ba nagbinyag siya pagkatapos niyang mangaral ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? At ang mga tao ay nagpabinyag sa kanya sa ilog ng Jordan habang ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang binyag na yon
ay isang pagpapatutuo na nagsisi talaga siya. Relevant kaya sa atin ngayon ang mga panawagan ni Juan Bautista. Of course. Hindi ba naghihintay tayo ng birth of Jesus, the Prince of Peace? Nakikita naman natin ang sitwasyon ng mundo. Hindi na matapos-tapos ang giyera. Lumalala ang korupsyon, ang violence against women and minors, ang kasinungalingan, kahalayan at iba pa. Nangyayari din ito sa ating realidad, sa ating sarili, sa ating komunidad. Gusto natin ang peace, ngunit mailap ang peace. Siguro, Sister Lou, kailangan nating mag-organize o sumali sa mga campaign for peace. Manawagan sa mga gumagawa ng masasama at magprotesta sa mga karahasan at pang-aapi ng mga maliliit. More than agree ako dyan, Mr. Banji. Pero pinagninilayan ko ang pahayag ni Juan Bautista. Sabi niya, may darating na mas makapangyarihan sa kanya na magbibinyag sa Espiritu Santo. Ngunit bago yon, kailangan ang pagsisisi. Medyo gets ko nang ibig mong sabihin. That is, kung gusto natin ng peace in the world, clean first your own backyard. Ika nga. Linisin muna natin ang ating sariling kaluluwa sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. At pangungumpisal. Katulad ng mga audience ni Juan Bautista, pagkatapos makinig sa kanya, ay nagsisi sila at nagpabinyag sa ilog Jordan. Iyon ang kanilang paghanda sa darating na makapangyarihan. Iyon rin ang panawagan sa atin ngayon. Naalala ko tuloy ang awiting, Let there be peace on earth and let it begin with me. Tama ka talaga, Sister Lou. Bago tayo mag-campaign for peace, suriin muna natin ang ating konsyensya. At peace ba tayo sa Panginoon, sa ating sarili, sa ating kapwa? Yes, mga kapanalig. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang paghahandang espiritual sa panahon ng Advent. Naglilinis tayo ng bahay. Ganoon din ang dapat nating gawin sa ating kalooban. Lilinisin sa examination of conscience at sakramento ng confession. Naglalagay tayo ng Christmas decor. Mag-decorate din tayo sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng mga panalangin at acts of charity. Mga kapatid, hindi ba itong Biyernes na darating ay fiesta ng Immaculate Conception? Sa Ebanghelyo, mababasa natin na nagbalita ang anghel kay Maria na ipanganganak niya ang darating na tagapagligtas, ang pinakahihintay ng bayang Israel na libo-libong taon. Ang Diyos Ama ang unang nagbigay ng Christmas gift. Hindi basta-bastang regalo niya, ang kanyang bugtong na anak. Tayo, ano ang ating inihahandang gift para kay Baby Jesus? Sa ating pagdarasal, imbis na, Lord, give me this, give me that, palitan natin ng, Lord, anong papasko ang gusto mo mula sa akin? At paano natin malalaman? Sasagot siya. Sasabihin sa atin ng Espiritu Santo, isa pa, naghihintay tayo sa birth of Jesus. Pero araw-araw dumarating si Jesus sa atin sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating buhay. Masaya man o malungkot, ang mga iyon ay dalaw ng Panginoon. Kung tayo'y nagdarasal, ipapaintindi sa atin ng Espiritu Santo. Kailangan talaga nating maging mapagmatyag, mga kapanalig. Itong Advent season, kaunting pananahimik ng puso, kaunting fasting sa social media. Sa halip, bigyang panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pagrorosaryo. Kasi panahon ng paghihintay. Sa first coming ni Jesus sa Christmas, sa araw-araw na yung pagdating at sa final coming sa katapusan ng mundo. Bawat araw ay isang paghahanda. Pero nandyan na siya, kumakatok
sa pinto ng ating puso. Kilalanin natin ang kanyang mukha. Nandyan siya sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga biktima ng pang-aapi, sa mga alipin ng bisyo, sa mga baliwala sa lipunan at iba pa. At ano kaya ang gusto niyang ibigay ko sa kanya? Pagbahagi ng aking material goods sa mga nangangailangan, pag-alay ng panahon sa pagdarasal at pagninilay sa salita ng Diyos, pagsisisi, pagdalaw sa may sakit, pagpapaalaala sa mga nakalimot sa Panginoon, at iba pa. Ito at iba pang mga kabutihan ng ating paghahanda at pagtutubid sa daan ng Panginoon. Halika, Panginoong Jesus. Ngayon po, pakinggan natin ang pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Sister Gemma Gamap, Coordinator ng aming Mother Tekla Home for the Sick and Elderly Sisters, at ni Mami Marlene Osil, member ng Queen of Apostles Bible Group dito sa Pasay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita nang may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marco. Pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos. Gaya nga ng nakasulat sa propeta Isayas, masdan mo, pinauuna ko sa iyo ang aking sugo, upang ihanda ang daraanan mo. Isang tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, patagin ang kanyang mga landas. Dumating si Juan Bautista sa ilang na nangangaral ng binyag ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dinudumog siya ng buong Judea at ng lahat ng taga-Jerusalem at sila'y nagpapabinyag sa kanya sa ilog ng Jordan habang ipinahayag ang kanilang kasalanan. Si Juan ay nadaramtan ng balahibo ng kamelyo at may bigkis na katad sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan sa gubat. Sa kanyang pangangaral ay sinasabi ito, Darating na kasunod ko ang isang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat na yumukod sa kanyang paanan upang magkalag ng tali ng kanyang mga piyapak. Binibinyagan ko kayo ng tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita. Ang ebanghelyong ating binasa ay nagpapahayag sa pagtawag ni Juan Bautista sa panahon ng Adviento. So, para sa akin, ang panawagan ng ebanghelyo ay yung pagbabalik loob sa Diyos, yung conversion, at ang pangalawa, yung personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ng personal encounter with God. So, every time na dumarating yung Advent season, merong akong, yung pakiramdam ko, dalawa yun, yung may galak, no? At saka yung eagerness, no? Meron kang hinihintay, no?
the joyful advent, no? Yung the joyful waiting, na meron kang hinihintay. At dun sa paghihintay na yon, dito nananawagan si Juan Bautista na, oo nga, naghihintay ka dahil darating yung mas higit sa kanya. Pero yung paghihintay na yon ay hindi lang yung wala kang ginagawa, Siyempre. kundi meron ding kaakibat na pagsasakripisyo, na meron kang gagawin dahil meron kang hinihintay na magbibigay ng ganap na kasiyahan. At yan ay si Jesus, no? So, na-imagine ko si Juan Bautista kung paano niya hinikayat yung mga tao, no? Kasi sinabi niya, may isang boses na maririnig, pakinggan niyo siya. At ihanda ang daraanan. So, yung pagkahanda, alam natin, no, tradition natin bilang mga Pilipino, no, masaya talaga yung paghahanda ng Pasko. Pero bilang Kristiyano, hindi lang yung physical na pagkahanda sa bahay, no, sa sarili, yung mga anong kailangan mo, no, pagbabalot ng mga gifts, no, mga party here and there, no, marami ka tayong mga pinaplano. Pero madalas, ang nakakalimutan natin yung paghahanda sa sarili. No, na dahil sa madami tayong narinig ng mga voices, no, mga noise, outside, saka inside of us, sa loob natin, nakakalimutan, hindi natin na nare-recognize yung boses ng Diyos. At yung boses na yon para sa akin ay yun, yung pagtawag sa pagbabalik loob, yung conversion at saka yung pag-deepen, yung pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan, yung personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So sa conversion, hindi man darating yung magpasko or yung Advent season, hindi lang naman yun yung time na magbabago na ako, gagawin ko na. Kundi, araw-araw yun na gawain natin. No? Sa mga pang-araw-araw na gawain, mga ordinaryong bagay na ginagawa natin. Pero sa panahon ng Advento, ako, nararamdaman ko yun na, uy, ano kaya nangyari sa akin for the past year? So, mag-end na ng year. So, may nabago ba? What have I become? Anong nangyari sa akin? Pagkatapos ng mga ganda at hindi magandang bagay na nangyari sa buhay ko. So, yun yung para sa akin, yun yung invitation. Yung invitation ng Diyos na baguhin, no? Baguhin yung pagsasabuhay ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano, no? Ano yung mga hindi ko nagawa or hindi ko nabigyan ng pansin. Gaya ng sa panahon ng Advento, yun yung kung matagal-tagal na meron akong personal na gusto kong baguhin sa sarili ko, no? Or yung hindi ko nagagawa, yun yung pagsikapan kong gagawin. Yun yung paghahanda ko, no? Yung mapalalim yung values mo, no? Yung values ko sa pagiging generous or charitable or yung mapagpatawad, no? Makaintindi ka ng tao. Yun yung invitation para sa akin na sakripisyo na gagawin ko sa aking paghahanda. Pangalawa, yung personal na encounter. Ibig sabihin na sa lahat ng bagay na ginagawa ko araw-araw, ordinaryo man or hindi, or yung mga may malalaking bagay, yung maranasan ko or maipahayag ko yung presensya ng Diyos sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw, or yung moments ng prayer ko, yung personal prayer ko, or yung mga pagkakataon na tinatawag akong magsilbi, no? To do the apostolate, yung apostolate namin kung nasaan ako na-assign, or
kung ano yung mga pagtawag na magbigay ng sarili. Doon, yun yung pagkatapos ng magawa ko yung mga ganon, ang ma-experience ko yung mga ganong bagay, yung babalikan ko yung sarili ko na, naramdaman ko ba ang Diyos doon? Or nakita ba ng taong na-encounter ko ang Diyos sa akin? So, yun yung imbitasyon sa akin na ipalalimin pa yon, no? Patibayin pa yon, na para pagdating ng ating manulukas, pagdating ni Jesus in His time, makita niya, or I will find myself faithful, no, na tapat sa Diyos, na yung sinasabuhay ko kung ano yung dapat kong isabuhay, yung pagtawag niya doon na ihanda, yung pagtawag ni Juan Bautista na ihanda ang daanan, ihanda yung daanan. So, yun yung hinihingi ko ngayong panahon ng Adviento, na sana mabigyan ako ng Diyos ng grasya na yun, the grace of true conversion, yung pagbabalik loob, pagpapanibago, yung renewal, na maiba yung pananaw ko sa buhay, maiba yung perspective ko, na mas makikilala ko pa ang Diyos, or mas maisa sa buhay ko pa yung ano yung pagiging isang tunay na Kristiyano. Okay. Lalo-lalo na ngayong yung pagdating ng araw ng Pasko. At saka yung personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw sa mga ordinaryong bagay. Sa mga ordinaryong bagay na experience ko sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw. Ayun yung hinihingi ko sa Diyos na grasya. Fine. Ganda na ano niyo po, sister. Sa akin naman po, tungkol dito sa binasa natin, kasi po ka-opera pa lang ng mata ko, one month pa lang po. Nung last time po na tinawag kami dito ni Sir Banji, sabi niya, pupunta nga raw po ako dito. Kaya po nagluluhay, kaya ka-opera lang po. Sabi ko, hindi po pwede kasi schedule po na operation ng mata ko. Hindi po ako nakakabasa talaga. Si Christopher lang po yung nagbabasa, yung isang po ni Sir Banji. So, ayon po dito sa binasa natin, maganda po yung nakasulat dito. Tungkol din po sa buhay ko. Nung last September po, recent lang yung mga pangyayari sa buhay ko. September po, pumasok kami ng TESDA. September 4, yung pasok kami ng TESDA, baking in pastry. Tapos po, habang nag-aaral po kami doon, na-aksidente po ako noon ng September 16 mismo. Pero po, habang nag-aaral po ako doon, may nobena naman po kami sa Our Lady of Sorrow. 9 days. Nabuo po namin yun, September 6 up to 15. Nabuo ko po yung nobenang yun para sa Mama Mary. Tuloy-tuloy po. Tapos fiesta na, September 15. Okay pa rin po. Ayos naman ang ano ko. Sabi ko, salamat sa Diyos, mag-16 na, birthday ko na. Age of 66 po. Nung Monday, nung day po, nung Saturday ng Sabado, birthday ko po, wala akong balak na maghanda o ano. Sabi ko po, doon sa mister ko, punta tayong Libertad, bili tayo ng ulam para may pagkain tayo. Pati mga bata, bigyan na lang natin ng ulam. Na-aksidente po ako, birthday ko, September 16. Imagine niyo po yun, naghiwalay po itong buto ko, na-dislocate po. Sabi ko, ba't nangyari sa akin yung ganun? Tapos po nung pagkaka-aksidente ko, walang tumutulong sa akin sa Libertad. Sabi ko sa mamang pulis, Sir, baka mahirapan naman ako masyado, mamatay naman ako dito sa hirap. Sabi ko, sakit na po talaga ng kamay ko. Sabi ko ganun. Tulungan niyo na po akong tumayo. Sabi niyo sa akin, Mami, hindi ka namin pwedeng galawin kasi nadisgrasya ka, baka kung mapapano ka pa.
Di siguro po 10 minutes, 15 minutes, matagal na po yun, namagana talaga yung kamay ko. Ganun na po kataas to isa. Alam niyo po, tumingala lang ako sa langit. As alam pa akong ganyan. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Hinilot ko po ng madiin to sa bayalta. Di inalta ko po, nagdikit na silang dalawa. Sabi ko gano'n sa mamang pulis, Sir, tulungan niyo na po ako kasi napagdikit ko na po yung na-dislocate kong kamay. Doon pa lang nila akong tinulungan tumayo. Sabi ko, ako na lang po mag-isa pupunta sa ospital. Pasagen lang naman po, malapit lang naman. Pagdating po doon sa Pasagen, awa po naman ng doktor, sabi nila. Awa po naman ng Diyos, sabi nila, wala raw doktor. May dumating naman po, Chinese. Sabi niya gano'n sa akin, Ma'am, yan ginawa mo sa kamay mo. Sabi ko, Dok, hinila ko po kasi sobrang sakit na po. Lakas ng loob mo, Mami, tama yung ginawa mo. Sabi niya gano'n sa akin, opo, kasama ko kasi si Lord. Sabi ko gano'n. Tapos po, sige tayo ka ulit. Higa ka dyan, hihilain ko uli yung kamay mo. Tapos sabi ko, salamat sa Diyos. Sabi ko gano'n. Talagang wala akong tigil sa dasal kasi yun ang kailangan ko. Siya lang talagang makakapag sa akin para lumakas ang loob ko. Hinila niya po yung kamay ko. So, nagdikit na po. Awa po ng Diyos, wala namang fracture. Napagdikit na po, nabalik na sa dati. Ang akin lang po, talagang sabi ko kasi, every birthday ko po, naghahanda ako. Para kahit pa paano may pagkain mga kapitbahay, parang Thanksgiving lang po. Pero sa paghahanda po pa ng ganun, hindi dapat lahat yung mga material na bagay lang inuuna natin. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magnilay na siya muna, na maraming dapat ipagpasalamat. Hindi dapat puro pasayahan lang. Hindi yun po ang naisip ko. Sabi ko, ganun po pala talaga. Sabi ko, ang pangit naman ng 866 ko. Sabi ko, ganun. Nahirapan ako masyado. Pero mas more on prayer. Mas nakapagbasa na rin po ako ng susundan ko na po yung Biblia kasi hindi pa po ako na-operahan nun. Sa cellphone lang po, nakapagnilay ako. Lagi nga po ako nakanunood na sa buhay sa atin, sa Lectio Divina. Tapos po, sabi kong gano'n, Lord, marami kang ibinigay na pagkakataon sa akin. Sabi ko, salamat. Kasi parang pagbagong buhay na po talaga. Buhay pananampalataya, kung paano palakasin yung pananampalataya ko, yung pagtulong ko sa kapwa, yung pag-serve namin sa simbahan. Kasi po, sister, last October, tumakbo po akong kagawad. 22 po kami lahat. Number 14 ako. So, hindi na rin po masama na lumaban ako. Sabi nga po siguro ni Lord, hindi ako para sa barangay. Pero at least nasa barangay pa rin po ako, lupon po ako, naglilingkod na po ako doon. Mas moron simbahan pa po kami. Kaya yun po ang paghahanda ang ginawa sa akin ng Diyos. Sabi nga, pag-a-advent, hindi naman po talaga ako masamang tao na kasi tumutulong ka naman din sa Diyos, pero marami siyang binabigay na pagsubok, na marami siyang binibigay na hindi naman hirap yung para makapagnilay ka lang po kung ano ang mas dapat unahin. Kaya po yung paghahanda dito po na sinasabi ni San Juan Bautista, yung talagang ibigay mo na yung para sa Diyos at mabuhay ka para sa Diyos, alang-alang sa Diyos, para sa Kanya na lang po talaga. Kasi maiksi na lang po buhay 66 na lang po ako. 66 na po ako. May sakit po akong hika, pero okay naman po. Basta may dala lang po akong pang. Ibig po sabihin yung talaga mga bagay na ngayon, napakalaking biyaya na po ng Diyos sa akin. Kaya po hanggang ngayon, kahit ano po sabihin mo, pagtungkol sa Diyos, magsiserve sa Diyos, sa barangay, sa mga bata, go na po ako dyan. Basta wala na po akong sakit. Yung po pinagpapasalamat ko. Maraming salamat, Sister Gemma at Mami Marlene, sa inyong inspiring sharing tungkol sa mensahe ng Ebanghelyo. Naway maging laging gising ang ating mga puso sa paghihintay sa darating na Panginoon. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama namin ngayon at patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina. Alaala namin kayo lahat sa aming panalangin. At muli, inaanyayahan namin kayong sumali sa aming Facebook group
Lectio Divina sa ating panahon. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa ating mission sa Bible Ministry. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang sakdalbait, maraming salamat po sa matinding pagmamahal mo sa amin na siyang nag-udyok sa iyo na ipadala ang iyong bugtong na anak upang kami iligtas sa kasalanan at kapahamakang walang hanggan. Nais namin masuklian ka ng papuri at mainit na pagmamahal. Ngunit ang aming mga puso ay salat sa pag-ibig. Humihingi kami ng patawad sa mga kasalanang aming nagawa at ginagawa. Pawiin mo ang mga ito ayon sa iyong pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang punuin niya kami ng makasalangit na pagmamahal sa iyo at sa kapwa. Bigyan niya kami ng kalakasang espiritual na mamuhay bilang mga anak mo. Ipinauubaya namin sa iyo ang mga biktima ng giyera sa Palestine, Israel at Ukraine, ang mga may sakit, ang mga doctors at health workers, ang mga dukha, ang mga inaapi, ang mga gumagawa ng kabutihan, ang Santo Papa, ang mga world leaders, ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan noong unang-una ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, Mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of January 2024 at 6 p.m. here in this FB page and YouTube.